Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2471 hanggang Kabanata 2500. Kabanata 2471. Sa narinig, ngumiti si Yehan at nagsabi, Yehan, Tiger King, alam mo na ang dugo ng ninuno ng Chanho Royal Family ay imposibleng kontrolin ng sarili kong lakas. Sigurado akong may hinala ka na sa iyong puso. Kung ganoon, bakit pa ako hindi mo mapagkatiwalaan? Tinitigan siya ng matalim ni Chanho King, at matapos ang ilang sandali ng katahimikan ay nagsabi. Chanho King, masasabi ko lang, kung wala akong matibay na kumpiyansa, hindi ko isusugal ang ganito kalaking panganib. Tungkol naman sa kung ilan ang nakipagsanib sa akin, hayaan ko na lang ang iyong matalinong utak ang bumuo ng sagot. Nakangiting tumango si Yehan at nagsabi, Yehan, salamat, Tiger King, sa pagpapalinaw. Natapos ko na ang aking mga tanong, kaya ngayon, maaari mo nang ailahad ang sa iyo. Chanho King, mabuti, magsimula tayo. Una, bakit ka sobrang interesado sa relasyon ng banal na halimaw, Monster Saint Clan, at ng Guardian Clan? Yehan, dahil iisa ang ating kampo. May ugnayan ka sa banal na halimaw, ngunit mas malalim pa ang koneksyon ko sa kanila kaysa sa iyo. Chanho King, nasiyahan ako sa sagot mong iyan. Ikalawang tanong, sino ka ba talaga? Ano ang ugnayan mo sa Shanzhou Island sa East China Sea? Ngumiti si Yehan. Yehan, siguro, mas mabuting itanong mo muna ang ikatlong tanong. Kapag narinig mo iyon, baka makuha mo na rin ang sagot sa pangalawa. Chanho King, sige. Ikatlong tanong, paano mo nagawang kontrolin ang dugo ng ninuno sa loob ng katawan ng batang babae? Ngumiti si Yehan at nagsabi, Yehan, Tiger King, may lakas ba ang loob mong sumama sa akin sa isang lugar? Chanho King, nakakunot ang noo, saan? Yehan, isang lugar na hindi mo pa nararating. Doon, madali mong malalaman ang lahat ng kasagutan. Chanho King, nakapikit sandali, saka tumango, mukhang isang mahiwagang lugar talaga. Sige, pangunahan mo ako. Gusto kong makita kung ano ang espesyal doon. Yehan, kung gayon, huwag kang lalaban. Sa sandaling matapos niyang sabihin iyon, biglang naglaho sina Yehan at Chanho King mula sa bulwagan. Ang lugar na pinuntahan nila ay ang mundong Daoist. Dahil nais ni Chanho King na ibagsak ang pamumuno ng templo ngunit nananatiling tapat sa banal na halimaw, nais ni Yehan na ipakilala siya mismo sa ninuno ng White Tiger. Kung tama ang sinabi ng Chanho King, nasa bingit ng kapahamakan ang mundo ng tao. Kaya kailangang pag-isahin ni Yehan ang lahat ng puwersang maaring lumaban sa paparating na sakuna, kasama ang Chanho King at ang mga kaalyado nito. Sa kalawakan ng Xuanmen World, lumitaw sina Yehan at Chanho King. Habang nakatingin sa kakaibang mundong ito, napakunot ang noo ng hari. Chanho King, isang maliit na mundo. Yehan, tama. Ito ang aking mundo, ngumiti siya at naglakad. Tahimik na sumunod si Chanho King, ngunit habang mas tumatagal siya roon, lalo siyang naguguluhan. Sa kanyang paningin, malinaw niyang nakikita ang kakaibang bagay dito. Yehan, mukhang may napansin ka na. Dahan-dahang bumantong hininga si Chanho King. Chanho King, hindi ito mundo ng halimaw, sobra ang espiritual na enerhiya, ngunit walang puwersa ng batas. At ang mga naninirahan dito ay, purong tao lamang. Yehan, tama. At dahil nagawa mong hulaan iyon, tiyak mas nagiging mausisa ka na sa aking tunay na pagkatao. Chanho King, tama ka. Ngunit pakiramdam ko, malalaman ko rin ang lahat ng sagot maya-maya. Yehan, narito na tayo. Sa kanilang harapan, isang siksik at sinaunang kagubatan ang bumungad. Mahigpit ang enerhiya na nagmumula dito, tila may isang sinaunang halimaw na natutulog sa kaibuturan. Agad na nakaramdam ng matinding pagsupil si Chanho King, hindi lang sa lakas, kundi pati sa dugo. Ang bigat ng presyon ay higit pa kaysa sa naramdaman niya kay Shaoli. Chanho King, nanlaki ang mga mata, ito ay, ang ninuno. Biglang nanginig ang kanyang buong katawan. Sa dugong nagmula sa White Tiger na nananalaytay sa kanya, malinaw niyang nadama kung sino ang naninirahan sa pusod ng kagubatan. Ang banal na halimaw na White Tiger, ang ninuno ng Chanho Royal Family, at pinagkukunan ng lahat ng sinaunang kapangyarihan nila.
Roar! Isang nakakayanig na alingawngaw ang umalangawngaw mula sa kaibuturan ng kagubatan. Kabanata 2472. Sa mga oras na ito, sa kailaliman ng sinaunang kagubatan, isang dagandong ng tigre ang umalangawngaw na tila yumanig sa buong mundo. Para itong alingawngaw ng hari ng lahat ng hayop. Maging ang banal na hayop na puting tigre ay naramdaman din ang pagdating ng hari ng mga tigre. Kasunod nito, sa kalangitan ng sinaunang kagubatan, isang banal na tigre ang lumitaw, saklaw ang langit at araw. Ang balahibo nito ay busilak na puti at may dalawang pakpak. Nang ibuka ang mga iyon, para bang natatakpan ang buong kagubatan. Kasabay nito, lumalaganap sa daigdig ang nakamamanghang aura ng kapangyarihan at karangyaan. Sa sandaling iyon, dama ni Haring Chanho na kusa ng luluhod ang kanyang tuhod, walang magawa kundi yumukod at sumamba. Ang bigat ng kapangyarihan ng dugong higit na mataas kaysa sa kanya ay napakalakas, hindi niya magawang mag-isip ng paglaban. Sa harap ng makapangyarihang banal na tigre, wala siyang magagawa kundi ang sumuko ng walang kapangahasang magkasala. Si Xiao Miye ng pamilyang Chanho ay sumasalubong sa pagbabalik ng ninuno. Kaagad, sa harap ng mga mata ni Yehan, tuwirang lumuhad si Haring Chanho sa banal na hayop na puting tigre. Sa labas, siya ay Haring Chanho, ang pinuno ng isa sa 8 maharlikang pamilya, kilala at iginagalang. Ngunit dito, lahat ng kanyang pagkakakilanlan ay walang halaga kumpara sa banal na puting tigre. At sa sandaling iyon, marami sa mga tanong sa puso ni Haring Chanho ay nalinawan. Sa itaas ng kagubatan, kumikislap ng asul na liwanag ang mga mata ng banal na hayop na puting tigre. Nang tumingin ito sa inaping inapon na nakaluhod sa harap nito, dama niya agad ang dugong dumadaloy sa katawan ni Haring Chanho, mga inapon itong nilikha mismo noon, mga tagapangalaga nito. Ninuno, hindi pa rin magawang itaas ni Haring Chanho ang kanyang ulo. Ang bigat ng kapangyarihan mula sa banal na puting tigre ay napakatindi, halos hindi niya magawang magkaroon ng kahit anong pagnanasang lumaban. Kay tagal na mula nang muli kong marinig ang mga salitang iyan. Nagsalita ang banal na puting tigre sa tinig ng tao, may bahid ng damdamin at alaala. Ang pamilyang Chanho ay nilikha mismo ng puting tigre, siya ang kanilang tunay na ninuno at pananalig. Munting kaibigan, gaya ng sinabi ko, hindi pa lahat ng iyong mga tagasunod ay naglaho. Ang kapangyarihan ng lahi ng banal na demonyo ay naghihintay pa rin sa iyong pagbabalik, sabi ni Yehan. Kailangan pa rin nila ng pinuno. Hindi lahat ng lahing tagapangalaga ay nanumpa na sa mga banal na espiritu. Kaya ngayon, dapat nating pag-usapan, ang krisis na kakaharapin ay napakalakas. Matapos iyon, tumalikod si Yehan at umalis, iniwan ang banal na puting tigre at Haring Chanho na sila lamang. Tiwala si Yehan na sa harap ng banal na puting tigre, ikukumpisal ni Haring Chanho ang lahat ng sinabi niya noon. Sa ganitong paraan, kahit papaano, isa sa 4 na pangunahing lahing tagapangalaga ay nasa kanilang panig na. Malaki ang ambisyon ng lahi ng halimaw. Bulong ni Yehan habang nakatingala sa kalangitan sa labas ng kagubatan. Ang pagtitipon ng 8 hari ay nagtipon ng lahat ng 8 maharlikang pamilya. Hindi lamang ang lahi ng banal na halimaw ang kanilang kalaban, kundi pati ang buong lahi ng tao ang nais sakupin. Kapag sinalakay ng hukbo ng mga halimaw ang mundo ng tao, sa kahinaan ng sangkatauhan ngayon, paano natin sila maipagtatanggol? Sumagot si Suzaku, nagkakamali ka. Hindi ito basta ambisyon ng lahi ng halimaw, kundi ng templo. Ang templo ay pinamumunuan ng kataas-taasan, at mula pa noon, dakila na ang kanilang mga ambisyon. Noon, nagawa nilang pabagsakin kami at pamunuan ang buong lahi ng halimaw. Kaya't likas lamang na maghangad sila ng pananakop laban sa tao, lalo na ngayon, sa pinakakahinang yugto ng sangkatauhan. Sino ba ang hindi maghahangad niyan? Sabi ni Yehan, mukhang panahon na para paalalahanan ang lahi ng tao na maghanda. Hindi na ako maaaring magtagal pa sa piling ng lahi ng halimaw. Pero mukhang ako ay tinutunton na ng Yaozo. Nais nilang malaman ang eksaktong kinaroroonan ng banal na halimaw mula sa akin. Pero hindi nila inaakala, ako mismo ay nasa kanilang teritoryo ngayon. Mapanganib din ang kalagayan mo, tugon ni Suzaku. Kapag natuklasan nila ang iyong kinaroroonan, baka atakihin ka nila ng maaga. Ngumiti si Yehan, hindi na kailangan. Kung nasaan ako, nariyan din ang banal na halimaw. Maaari na nilang ideklara ang digmaan laban sa tao. Sa sandaling lumitaw ako, nangangahulugan ding lumitaw ang mga banal na halimaw. Tinanong ni Suzaku, at kapag bumalik ka sa mundo ng tao, ano ang iyong balak? Isang hakbang sa bawat pagkakataon. Kung may darating na sakuna, dapat may haharap. Hindi maaaring nakaupo lang at naghihintay ng kamatayan. Sumiklab ang malamig na liwanag sa mga mata ni Yehan.
Ito'y krisis ng sangkatauhan, at maging kanya rin. Ngunit kailanman, hindi siya susuko. Gaano man kalakas ang Yaozo, hindi siya uurong. Sa mga mata ni Yehan, ang lahi ng halimaw ay isa ring kaguluhan. At ang isang lahi na hindi nagkakaisa ay hindi nakakatakot. Makalipas ang 3 oras, lumabas na mula sa kagubatan si Haring Chanho. Naghihintay na roon si Yehan. Kung ihahambing sa dati, tila may kaunting pagbabago na sa kanya ngayon. Sabi ni Haring Chanho habang naglalakad patungo kay Yehan. Ang sangkatauhan ay nagluwal ng mga pambihirang nilalang, mga halimaw ng talento na minsan lang lumilitaw sa loob ng 1,000 taon. Ganito inilarawan ng lahi ng halimaw ang dalawang henyo ng mundo ng tao. Ang libingang Kang ng pamilyang Kang ay walang kapantay, tunay na bayani. Walang duda, may lugar siya sa hinaharap ng mundong ito. At ang isa pa, isang henyo, maaaring tawaging milagro. Mula sa pagiging walang pangalan, sa loob lamang ng 1 taon, itinumba niya ang napakaraming henyo ng tao, at ngayon ay kumikislap tulad ng isang araw. Ang anak na ito ay isang dakilang talento ng kanyang henerasyon. Kabanata 2473. Hindi ko alam kung ano ang ibig ipahiwatig ng Haring Tigre. Mahinahong tanong ni Yehan. Ngunit ngayong natukoy na ni Haring Chanho ang kanyang pagkakakilanlan, hindi na siya nagtaka. Alam ng lahat na may kaugnayan siya sa mga banal na halimaw, at dahil nakita mismo ni Haring Chanho ang banal na puting tigre, natural lamang na mahinuhan nito ang kanyang tunay na pagkatao. Kailangan sabihin ko, mahusay mong naitago ang iyong sarili. Kahit ako, hindi ko nasilip ang iyong katauhan. Para bang tunay kang kabilang sa lahi ng mga halimaw ngayon, wika ni Haring Chanho. Siguro, hindi iisipin ng buong mundo na nagawa mong pumasok sa Yaozo ng ganito kalantaran. Marahil hanggang ngayon, patuloy pang iniimbestigahan ng templo ang iyong kinaroroonan, hindi nila alam, nasa ilalim lamang ng kanilang mga ilong. May kasabihan, ang pinakamapanganib na lugar ang siyang pinakaligtas, sagot ni Yehan. Ngunit hindi na ako maaaring magtagal pa rito sa piling ng Yaozo. Hindi pa matukoy ng templo ang aking kinaroroonan sa ngayon, pero pakiramdam ko, malapit na. Marami kang kaaway, bata. Kaya, kailan mo gustong umalis? Tanong ni Haring Chanho. Mas maaga, mas mabuti. Tumingin si Yehan sa kanya. Haring Tigre, kilala na kita at kilala mo na rin ako. Ibig sabihin, magkasama na tayo ngayon sa iisang bangka, hindi ba? Tahimik na tumango si Haring Chanho. Ang ibig ng ating ninuno, makikipagtulungan na ako sa iyo mula ngayon. Kapag may galaw ang Yaozo, ipapaalam ko agad sa iyo. Kung magtatagumpay tayo, nakasalalay na iyon sa kapalaran. Ngunit matapos ang mahabang panahon ng pamamayani ng templo sa Yaozo, dapat na ring magbago ang dinastiya. Ang mundong ito ay hindi naman talaga pagmamayari nila. Narinig ito ni Yehan at sumagot, tagumpay o kabiguan, hindi iyon nakasalalay sa kalooban ng langit kundi sa pagsisikap ng tao. Pagkatapos nilang lisanin ang mundo ng Xuanman kasama si Haring Chanho, wala nang balak si Yehan na manatili pa sa pamilyang Chanho. Panahon na para umalis. Tungkol naman kay Shaoli, hindi na niya hinintay na magising ito bago siya lumisan. Sa tarangkahan ng pamilyang Chanho, lumabas sina Yehan, banal na Emperador Yiyao, at Ye Cheni. Hindi na personal na nagpaalam si Haring Chanho, sapagkat naipaliwanag na niya ang lahat kay Yehan. Sa wakas, nakalabas na rin. Sabi ng banal na Emperador Yiyao, tinitigil ang kuta ng pamilyang Chanho bago tumingin kay Yehan. Bata, ngayong wala na tayo rito, hindi ba dapat ibigay mo na sa akin ang Fairy Amethyst? Akala mo ba kukunin ko ang parte mo? Ngumisi si Yehan. Iniabot niya ang isang piraso ng Fairy Amethyst kay Emperador Yiyao, at saka siya nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit, hindi nila alam na sa mismong sandali ng kanilang paglisan mula sa pamilyang Chanho, may mga matang palihim na nagmamasid sa kanila. Mga pinuno, ang hinihintay ninyong tao ay lumabas na mula sa pamilyang Chanho. Sa isang sinaunang looban sa kabisera, pumasok ang isang lalaki at nagulat sa dalawang nakatalikod na figure. Nang marinig iyon, mabilis na lumingon ang dalawa. Umalingasaw sa kanila ang nakapangangilabot na aura ng kasamaan. Ang isa'y may naglalagablab na pulang buhok, at ang matinding enerhiya nito ay tila nais lamunin ang lahat ng nasa paligid. Samantala, ang isa naman ay may malamlam na tingin, parang Diyos ng kadiliman mula sa impyerno. Kapwa sila nakamamanghang nilalang, mga malalakas na diablang Diyos na bihirang matagpuan. Matapos ang mahabang paghihintay, lumabas din siya sa pamilyang Chanho. Ngayon, dapat ko na siyang ipadala sa impyerno, upang mabayaran ang dugo ng aking anak. Mariing nagningas ang mga mata ng lalaking malamlam ang titig. Siya ang pinuno ng pamilyang Nether Demon.
Matatandaan, si Yehan mismo ang pumatay kay Su Toxi sa lungsod ng pagkawasak, isang kasalanang hindi niya kailanman mapapalampas. Ngayong wala na siya sa proteksyon ng pamilyang Chanho, ito na ang pagkakataon natin. Pero narinig kong may kasamang halimaw na nakamamangha ang lakas, kaya't huwag maging kampante, malamig na sabi ng lalaking may pulang buhok. Paf! Kahit gaano pa siya kalakas, kung magsanib tayo ng puwersa, kaya nating patayin silang lahat. Halina, kapag nakalabas na sila ng kabisera, agad nating sisimulan. Pagkalabas ni Yehan sa kabisera, diretso silang nagtungo palabas ng lungsod. Matagal na silang naantala sa hilagang bahagi ng lahi ng halimaw. Kailangan nang bumalik ni Yehan sa mundo ng tao, lalo't hindi na maaaring ipagpaliban ang paggaling ni Yeching. Bukod dito, hindi niya pwedeng hayaang nakabitin ang kinakaharap na krisis ng mundo ng tao, pati na ang paparating na mas malalang sakuna. Hoy, bata, tanong ng banal na Emperador Yao habang nakatingin sa gilid ng mukha ni Yehan sa kawalan. Pagbalik mo sa mundo ng tao, paano mo balak harapin ang pamilyang Kang? Ang pagbagsak ng Yaoqi Palace ay dahil sa pamilyang Kang, kaya natural lamang na nais nitong maghiganti. Sumagot si Yehan, mas mabuti sigurong unahin mo munang ayusin ang iyong mga sugat. Sa kasalukuyan mong kalagayan, baka si Kang Tianzan mismo ay kayang makipagsabayan sa iyo. Namula ang mukha ng banal na Emperador Yao, ngunit nagpumilit, hindi mo na dapat pang alalahanin ang aking kalagayan. Bukod pa rito, ang paggaling ko'y magagawa ko lamang kapag nakabalik na ako sa Yaoqi Palace. Hindi pa ngayon ang oras. Subalit, sa pagbagsak ng aking palasyo, 10,000 disipulo ang nalibing sa Huangquan. Kailangan kong panagutin ang pamilyang Kang. Kaya ano man ang plano mo laban sa kanila, isasama mo ako. Natatakot ako na mabibigo lang kita. Nakatingin si Yehan sa kawalan, huminga ng malalim, at sumiklab ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Nakita iyon ng banal na Emperador Yao at napakunot ang noo. Ang Yehan sa kanyang harapan ay tila hindi na ang Yehan na kilala niya noon. Worry na wala ang dating alab ng kanyang diwa. Noon, nang humarap ito sa pamilyang Kang, hindi ganito ang kanyang asal. Bakit? Tanong ni Yao. Nawalan ka na ba ng kumpiyansa laban sa pamilyang Kang? Kabanata 2474. Sinasabi na si Yehan ay hindi na pinansin pa si Emperador Yao. Ang banal na Emperador Yao ay hindi pa rin nakikita ang nakatagong panganib na kinakaharap ng lahing tao. Kung alam lang ni Emperador Yao ang tunay na ambisyon ng lahing halimaw, marahil ay hindi na ganoon ang kanyang iisipin. Kuya, bigla, habang nakikipag-usap si Yehan kay Emperador Yao, ang bihirang magsalitang si Yecheni ay tumigil. Sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman ni Yehan ang alon ng mabagsik na kapangyarihan na kumakalat mula sa katawan ni Yecheni. May problema tayo. Sabi ni Emperador Yao, ramdam din ang pagbabagong nagmumula sa paligid. Ang kanyang malamlam na mga mata ay biglang kumunot, sapagkat ang puwersang lumalabas mula sa paligid ng walang hanggan ay kasing lakas ng sa kanya. Narinig iyon ni Yehan at agad ding napakunot ang noo, pinagmamasdan ang nakapaligid na espasyo. Bagong alis pa lamang siya mula sa kabisera, heto at may gulo na agad siyang kaharap. Sino kaya ito? Magaling ang iyong pagbabantay, pero sa kasamaang palad, mamamatay ka pa rin ngayon. Isang malamig at nakapangangilabot na tinig ang umalangaw-ngaw sa paligid ng walang hanggan. Ang boses ay parang sumpa na nagpapakilabot sa lahat. Sa susunod na saglit, sa paningin ni Yehan, isang puwang ang napyunit sa hangin, at mula roon ay lumabas ang isang lalaking may madilim na ekspresyon. Siya ang pinuno ng tribo ng Maddiman. Diyos Demonyo, bulong ni banal na Emperador Yao. Hindi lang isa, sagot ni Yehan habang nakatanaw sa malayo. Isang malakas na Diyos Demonyo ay hindi mangangahas na umatake mag-isa. Tiyak na may iba pang nagtatago. Tama ang hinala mo, binata. Pinatay mo ang napakarami kong tao sa lungsod ng pagkawasak, akala mo ba makakaalis ka ng buhay? Muli pang lumabas ang isa pang malakas na nilalang. Sila pala, namutla ang mukha ni Emperador Yao. Dalawang makapangyarihang Diyos Demonyo, malinaw na hindi nila kayang tapatan. Kahit si Yecheni, na pinakamalakas sa kanila, ay hindi makakayanan ang ganoong laban ng matagal. Mukhang isa na namang matinding labanan ito. Ang mukha ni Yehan ay unti-unting tumigas, malamig na malamig. Dalawang makapangyarihang Diyos Demonyo ang kaharap, tunay ng isang nakamamatay na krisis. Wala nang dapat pag-usapan, patayin sila at ayelay ang dugo ng aking anak sa mga espiritu ng kalangitan.
Isang nakapangangilabot na malamig na hangin ang kumawala mula sa pinuno ng Nether Demon Tribe at ramdam ni Yehan na para siyang itinapon sa isang kuweba ng yelo na 10,000 taon nang hindi natutunaw. Ang nakamamatay na galaw ng Diyos Demonyo ay yumanig sa paligid ng walang hanggan. Tila ba mawawasak ang lahat? Roar! Sa harap ng nakapangangilabot na mga Diyos Demonyo, si Yecheni lamang ang may kakayahang lumaban. Itinaas niya ang kanyang buto buong kamay at dinaklat ang kawalan bago ito piniga. Ang mismong hangin ay pumutok. Mabilis na pinakawalan ni Yecheni ang kanyang kamao at sinalubong ang ultimate move ng Diyos Demonyo. Rumble! Isang napakalakas na pagsabog ang kumalat, dahilan upang sina Yehan at Emperador Yiyao ay mapa-atres ng paulit-ulit. Ngunit sa sandaling iyon, ang isa pang Diyos Demonyong may naglalagablab na pulang buhok ay gumalaw. Hawak ang isang sibat na nagliliyab, ang kanyang galaw ay puno ng galit at nakamamatay. Tumagos ang apoy na sibat sa kawalan, tila teleport, tuwid na sumugod kina Yehan at Emperador Yiyao. Hindi maganda, kalasag ng banal na ina. Mabilis na naglabas si Emperador Yiyao ng kalasag na tila kurtinang tubig upang protektahan sila ni Yehan laban sa sibat. Crack! Ngunit sa harap ng lakas ng Diyos Demonyo, agad na nabasag ang kalasag. Napaatras silang dalawa at si Emperador Yiyao ay umubo ng dugo habang hinihila si Yehan palayo. Dumating na ang inyong oras ng kamatayan. Tigilan na ninyo ang walang saysay na paglaban. Isang atake lang at winasak agad ang depensa ni Emperador Yiyao. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, mahina na siya laban sa isang Diyos Demonyo, lalo na't kasama pa si Yehan. Isa pang bagzo ng dugo ang sumirit mula sa bibig ni Emperador Yiyao, at dama ni Yehan ang pinsala sa kanyang katawan. Ngunit habang inaalalayan siya ni Emperador Yiyao palayo, muling sumulpot sa harap nila ang makapangyarihang Diyos Demonyo, gaya ng isang multo. Isang nakamamatay na ultimate move ang binitiwan nito, sapat upang patayin sila ng isang iglap. Hayop ka! Kabanata 2475. Lubhang namutla ang mukha ni Emperador Yiyao. Sa wakas ay nakuha na niya ang banal na amethyst at malapit nang makabalik sa mundo ng tao upang ibalik ang kanyang lakas, hindi siya maaaring mamatay dito. Roar! Ngunit, sa sandaling bumagsak ang dambuhalang kamay ng langit upang lipulin sina Yehan at Emperador Yiyao, isang nakapangangilabot na sibat ang biglang lumipad mula sa kabilang panig ng walang hanggan, tumatagos sa kamay na iyon. Nang makita ito, biglang nagbago ang mukha ng pinuno ng Mad Demon Tribe at mabilis na binawi ang kanyang palad. Ramdam niya ang panganib ng kamatayan mula sa kapangyarihan ng sibat. Sa atake ni Yecheni, pansamantalang nakaligtas sina Yehan at Emperador Yiyao sa krisis. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yecheni sa harap ni Yehan at Emperador Yiyao, mahigpit na binabantayan sila mula sa likuran tulad ng isang matibay na tore ng bakal. Sa lakas niya, hindi niya kinatatakutan kahit sino man sa kanila, sa isang laban ng isa laban isa, kaya pa niyang patayin ang alinman sa kanila. Subalit dahil kailangan niyang protektahan sina Yehan at Emperador Yiyao, hindi niya kayang ibuhos ng buo ang atensyon laban sa kalaban. Isang walang saysay na pakikibaka. Maaaring maprotektahan kayo ng halimaw na ito sa ngayon, pero hindi magpakailanman. Sa harapan nila, sabay na lumapit ang mga pinuno ng Mad Demon Tribe at Nether Demon Tribe. Ang nakamamatay na aura nila ay bomb-alot sa buong mundo, tila isang holang yari sa puwersa. Nakita iyon ni Yehan, at ang malamig na liwanag ng kanyang mga mata ay nagningning sa matinding pagpatay. Totoong mapanganib ang sitwasyon, ngunit kung people ay niyang ilabas ang banal na halimaw na puting tigre, ang dalawang Diyos Demonyong ito ay magiging parang mga langgam lamang, walang laban. Kuya, umalis ka na, si Chenny ang haarang sa kanila. Bagaman hindi pa ganap na malinaw ang pagsasalita ni Yecheni, sa mahabang panahon niyang kasama si Yehan, marami na siyang natutunang salita at naiimbak sa isipan, ngunit bihira lamang siyang makipag-usap sa iba maliban kay Yehan. Napakunot ang noo ni Yehan. Totoo, kaya ni Yecheni naharangin ang dalawang Diyos Demonyo, pero hindi ito magtatagal. Binata, hindi ito ang oras para mag-atubili. Lumakad ka na. Kung gusto niyang umalis, hindi siya mapipigilan ng dalawang iyon. Mariing paalala ni Emperador Yiyao nang makita ang pag-aatubili sa mga mata ni Yehan. Gusto ninyong umalis? May pagkakataon ba kayo? Yao Bin? Kulong. Bigla, kumilos ang mga kamay ng pinuno ng Nether Demon Tribe at isang nakapangangilabot na kapangyarihan ng pagkakulong ang bomb-alot sa buong mundo. Lakad. Nakita ito ni Yehan at alam niyang hindi na siya maaaring magtagal pa. Agad niyang hinaila si banal na Emperador Yiyao at mabilis na umatras, tumakas papalayo sa walang hanggan.
Nang makita ito, halos pumutok sa galit ang mga pinuno ng Nether Demon Tribe at Mad Demon Tribe. Mga walang hiya, hindi kayo makakatakas, sabay silang sumugod at ang nakatatakot na kapangyarihan ay umalingaw sa buong kalangitan. Ang mundo ay nabalot ng makapal na ulap ng halimaw, kumulog at kumidlat, at ang bilis ng mga Diyos-demonyo ay nakamamangha. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nakaharang na si Yecheni, tangan ang nakapangangilabot na sibat, at hinarangan ang kanilang daraanan tulad ng isang Diyos ng digmaan. Kaya niyang pigilan ang dalawa ng ilang sandali, ngunit hindi ito tatagal. Maliban na lang kung makalayo agad sina Yehan at Emperador Yiyaw sa saklaw ng pagtugis ng dalawang Diyos-demonyo, kung hindi, kapag nahabol sila ng kahit isa, tiyak na hindi na nila mapipigilan. Sa ibabaw ng walang hanggan, itinodo ni Yehan at Emperador Yiyaw ang kanilang bilis. Sa isang kisap mata, nakatakbo sila ng libu-libong milya, isang kahindek-hindek na bilis. Ngunit kung ikukumpara sa bilis ng Diyos-demonyo, sila ay parang mga pagong pa rin. Isang minuto lang ang nakalipas, at sina Yehan at Emperador Yiyaw, na desperadong tumatakas, ay nakaramdam ng walang hanggang puwersang nakamamatay na dumarating mula sa likuran. Hindi maganda, nakahabol na sila. Malamig na wika ni banal na Emperador Yiyaw, may bahid ng matinding pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Alam niyang napakadelikado ng kanilang kalagayan. May paraan sa kanyang puso upang mabago ang sitwasyong ito, ngunit ayaw pa niyang gamitin iyon. Halika, pumasok tayo sa kagubatan. Biglang lumitaw sa paningin ni Yehan ang isang matandang kagubatan ng batong parang tore. Ang mga punong kahoy ay matayog at napakakapal ng mga sanga at dahon, kaya't hindi makalusot ang liwanag ng araw. Agad niyang dinala si banal na Emperador Yiyaw at pumasok sa napakalawak na kagubatang iyon, at sila'y naglaho. Kahit pa matagpuan ng mga Diyos-demonyo ang lugar na iyon, hindi agad matutunton ang kanilang kinaroroonan, sapagkat bago sila tuluyang makapasok, isinama na ni Yehan si Emperador Yiyaw sa mundo ng Taoismo. Sa ngayon, tanging ang mundo ng Xuanman ang maaring pagtagwa ni Yehan. Kung magtatago lamang sila sa kagubatan, tiyak na matutunton sila ng mga Diyos-demonyo sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit kung pumasok sila sa mundong iyon, kahit madiskubre ang microcosm na iyon, hindi ito agad masisira sa ilang minuto lamang. Kabanata 2476. Sa makatuwid, tanging sa pagpasok sa mundo ng Daoist lamang magkakaroon ng pagkakataon si Yehan na makapaghanda. Saan ba ito? Tanong ng banal na Empress na si Yiyaw habang nakatingin kay Yehan. Narinig na niya dati na nagtataglay ng isang maliit na mundo si Yehan, ngunit ito ang unang beses na nakapasok siya rito. Aking mundo ito, sagot ni Yehan habang bahagyang tumingin kay Empress Yiyaw. Pagkapasok dito, pansamantala tayong makakaiwas sa habol ng malakas na Diyos-demonyo. Pero panandalian lamang ito. Sa kakayahan ng Diyos-demonyong iyon, tiyak na matutunton din niya tayo. Pagkarinig nito, hindi nawala ang pagkunot ng noo ni Empress Yiyaw. Matagal siyang tumitig kay Yehan na para bang may iniisip. Nagtaka si Yehan kung may sakit ba ang babae, ngunit maya-maya ay sinabi ng banal na Empress. Hanapan mo ako ng lugar, kailangan kong magpagaling at ibalik ang aking lakas. Nagulat si Yehan. Hindi ba't sinabi ng babae na tanging sa Yaochi Palace lamang siya makakabawi gamit ang Fairy Amethyst? Sa ibabaw ng kagubatan kung saan nawala sina Yehan at Yiyaw, dumating ang pinuno ng Nether Demon Tribe. Malamig ang kanyang mga mata habang sinisiyasat ang buong kagubatan. Kahit sinuyod niya ito, hindi niya matagpuan sina Yehan at ang banal na Empress Yiyaw. Ngunit tiyak ng pinuno na dito mismo sila nawala. Kahit napakalawak ng kagubatan, hindi ito mahirap para sa isang Diyos-demonyong malakas. Sa ilang minuto lamang ay masusuyod niya ang lahat. Papalapit na ang kamatayan at iniisip niyo pang makapagtatago kayo. Sige, sasamahan ko kayo sa larong pusa't daga. Kapag natagpuan ko kayo, dudurugin ko ang laman ng inyong katawan piraso-piraso. Nagngangalit ang kanyang mukha habang kumakawala ang nakapangangilabot na puwersa ng pagpatay. Agad niyang ipinikit ang mga mata at muling pinasok ng kanyang isipan ang buong kagubatan. Sigurado siya, hindi pa nakakalabas sina Yehan at Yiyaw. Sa loob ng Xuanman World. Nagtataka si Yehan habang nakatitig kay Empress Yiyaw. Hindi ba't sinabi nitong tanging sa Yaochi Palace siya makakarecover gamit ang Fairy Amethyst? Pero ngayon ay iba ang sinasabi. Bakit ganyan ang tingin mo, bata? Namula ang mukha ng banal na Empress Yiyaw, worry may naisip siyang bagay na lalo pang nagpulang kanyang pisngi. Umiling si Yehan. Sigurado ka ba na kaya mong ibalik ang iyong lakas ngayon? Kailangan niyang tiyakin. Kung makakarecover nga si Yiyaw, hindi na niya kailangang ipatawag ang White Tiger.
Kung White Tiger ang gagalaw, siguradong mapapatay nito ang dalawang Diyos demonyo, ngunit malaki ang posibilidad na mabunyag sila. Pero kung si Hiyaw ay makababalik sa dating lakas, sapat na silang dalawa ni Yecheni upang hindi mapigilan ng dalawang Diyos demonyo. Tiyak iyon. Sagot ni Empress Hiyaw habang kinagat ang labi at tinitigan si Yehan ng may halong komplikadong damdamin. Tandaan mo, ginagawa ko ito para sa iyo. Isa rin itong pagbabayad sa utang ko mula sa lungsod ng pagkasira. Hindi lubos na naintindihan ni Yehan ang kanyang tinuran, ngunit tumanggaw siya. Kung gayon, dadalhin kita sa isang lugar na walang makakaistorbo. Sumama ka. Umalis si Yehan at sumunod si Empress Hiyaw. Hindi nagtagal, dumating sila sa tabi ng isang lawa kung saan may nakatayong payapang bahay na kawayan. Ang paligid ay tahimik at mapayapa. Ito ang lugar kung saan nag-e-ensayo ang Ice Queen, at mahigpit na ipinagbawal ni Yehan na may ibang pumasok dito. Pumasok ka na. Ako ang magbabantay sa labas, sabi ni Yehan. Hindi na nagsalita si Hiyaw at pumasok kaagad. Ilang sandali pa, naramdaman ni Yehan ang bugzo ng kakaibang puwersa mula sa loob, nagsimula ng gamitin ni Hiyaw ang Fairy Amethyst upang pagalingin ang sarili. O, kung hindi lang dahil sa sitwasyon, malungkot ang tingin ni Hiyaw, saka siya napabuntong hininga. Bahala na, isipin na lang natin na ito'y isang panaginip, darating din ang oras na maglalaho ang lahat. Pagkasabi nito, kinuha niya ang Fairy Amethyst at pinakawalan ang lakas ng kanyang katawan, sinisipsip ang Immortal Chi mula sa loob nito. Ang Immortal Chi ay ang pinakapuro at pinakapangunahing kapangyarihan na dala ng lahat ng nilalang sa pagsilang. Tulad ng likas na hininga ng isang sanggol, ito ang esensya ng buhay. Sa mga tagapagsanay, ito ang tinatawag na Immortal Energy. Dahil napinsala ang ugat ng kanyang immortalidad, kinakailangan ni Hiyaw ng ganitong uri ng enerhiya upang maibalik ito. Kapag naayos ang kanyang ugat, babalik din ang kanyang dating lakas. Samantala, sa labas ng kubo, nakaupo ng nakakross ang paa si Yehan sa tulay na kahoy, nakatutok sa pagbabantay. Hindi niya alam kung gaano katagal bago tuluyang makarecover si Hiyaw, ngunit sa mundo ng Taoismo, kahit lumipas ang 10 araw o kalahating buwan dito, sa labas ay hindi ganoon katagal. Sa ngayon, hindi siya nangangamba na matutunton sila agad ng Diyos Demonyo. At kung mangyari man iyon bago makabawi si Hiyaw, may natitira pa rin siyang paraan, ilabas ang White Tiger. Sa ngayon, iyon lamang ang tanging sandata ni Yehan na kayang tumapat sa mga kalaban sa labas. Kabanata 2477. Subalit, kung susundin ang tunay na nasa puso ni Yehan, ayaw niyang ilantad ang White Tiger sa lahi ng mga halimaw maliban na lamang kung talagang wala ng ibang paraan. Hindi lang ito magiging delikado para sa White Tiger, kundi pati na rin kay Yehan. Kaya, kung makababalik nga si Empress Hiyaw sa kanyang dating lakas, iyon ang pinakamainam na sitwasyon. Lumipas ang panahon sa pagninilay at pagpapagaling ni Hiyaw, 1 araw, 2, 3, mabilis na dumaan ang 5 araw. Sa bawat araw na lumilipis, lalong lumalakas ang enerhiyang lumalabas mula sa kabong kawayan, at ang matinding puwersang iyon ay nagpapabigat sa buong paligid. Bukod pa rito, ang hangin sa buong lugar ay naging parang nagliliyab, at maging si Yehan na nasa labas ng kubo ay nakaramdam ng matinding init na halos hindi niya kayanin. Og! Biglang may umalangaw-ngaw na mahinang ungol mula sa loob ng kubo, dahilan upang magulat si Yehan. Agad siyang napatayo at tumingin sa loob, at kasabay nito ay may bugzo ng mainit na hangin na kumawala mula roon. Anong nangyayari? Kumunat ang noo ni Yehan. Hindi pwedeng magkaroon ng aberya ngayong nagsisimula ng makarecover si Hiyaw. Ikaw, pumasok ka. Sa puntong iyon, narinig niya ang tinig ni Hiyaw. May bahid iyon ng panginginig, pagpipigil, kirot, at maging ng bahagyang hiya. Hindi na nagatubili si Yehan at pumasok. Ngunit sa sandaling tumapak siya sa loob ng kubo, ang tanawing bumungad sa kanya ay halos nagpahinto sa kanyang paghinga. Naroon si Empress Hiyaw sa kanyang tunay na anyo, tila isang lotus na sumibol mula sa malinaw na tubig, busilak at kaakit-akit. Maganda ba si Hiyaw? Siyempre. Ngunit higit pa sa karaniwang kagandahan, nagtataglay siya ng isang pambihirang halina, isang matang-matang karisma na kaakit-akit at nakapupukaw ng pagnanais na hamanin siya. Ngunit bago pa man makabawi si Yehan mula sa pagkabighani, isang mahaba at malambot na manggas ang biglang lumipad mula sa kortina, binalot siya na parang ahas, at hinayla siya papunta sa kama ng kawayan. Ang kapangyarihang iyon ay napakatindi, hindi siya nakalaban. At sa sumunod na sandali, isang mainit at malambot na katawan ang dumante sa kanya.
Nagkalaglagan ang mga piraso ng damit, at sa oras na iyon, iisa lamang ang pumasok sa isip ni Yehan, si Empress Yao, gumagawa ng kapusukan. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas bago muling bumalik ang kanyang malay, ngunit ang mga nangyari ay nakaukit na sa kanyang alaala. Oo, siya ay pinilit ni Yao, at wala siyang kapangyarihang makalaban. Sa harap ng isang muling nagbabalik na Empress, paano nga ba siya makakapalag? Subalit, sa kaloob-looban niya, hindi naman niya lubos na tinutulan ang nangyari. Ngunit bakit ginawa ito ni Yao? Sa bagay na iyon, tila siya pa ang nakinabang. Sa taas ng kanyang pagmamataas, paano nga ba ibibigay ni Empress Yao ang sarili niya? Paano niya iaalay ang kanyang busilak na katawan sa kanya? Nakahilata si Yehan sa kama, habang sunod-sunod ang pagdating ng mga tanong sa kanyang isip. Ngunit napansin niyang wala na roon si Yao, at higit pa rito, hindi siya makakilos. Bigla, sa pagbabalik ng kanyang ulirat, isang napakalakas na enerhiya ang damaloy sa kanyang katawan. Ang 8 pangunahing meridiano niya ay napuno ng puwersang ito. Sobrang tindi ng lakas, hindi niya kayang kontrolin. Dumadaloy ito sa kanyang mga ugat, paikot sa buong katawan, at kusa ring bumabalik sa kanyang dantian upang magsanib sa lahat ng iba pa niyang kapangyarihan. Ganito kalakas ang puwersa na parang sa antas na ng isang Holy King. Imposibleng makontrol ni Yehan sa sarili niya. Siyempre, ang dahilan ng pagkakaroon niya ng ganitong lakas ay ang pakikipag-ugnay kay Empress Yao. Ang lahat ng kapangyarihang iyon ay mula mismo sa kanyang katawan na nailipat kay Yehan. Dahil dito, siya ay lubos na naparalisa at wala nang magawa kundi hintayin na unti-unti itong masipsip at madigest ng kanyang katawan. Crack! Biglang may tunog ng nababasag na harang mula sa kanyang puson, isang malinaw na senyales ng bagong tagumpay sa kanyang landas ng pagsasanay. Kabanata 2478. Sa sandaling iyon, labis na ikinagulat at ikinatuwa ni Yehan ng madama niyang ang kanyang kapangyarihan ay mabilis na umaakyat patungo sa antas ng 6 na Tribulation Supreme. Lahat ng ito ay dahil sa mabangis na lakas na umaagos sa kanyang katawan, isang hindi pangkaraniwang pag-angat ng kanyang kakayahan. At higit pa roon, ramdam niya na ito pa lang ang simula. Sa ilalim ng malupit na puwersang iyon na dumadaloy sa kanyang mga meridiano, nakatitiyak si Yehan na mas malaki pa ang magiging tagumpay niya. Samantala, sa labas ng kabong kawayan, tahimik na nakatayo si Empress Yao sa kahoy na tulay, nakatitig sa tanawin. Sa likod ng kanyang malalalim na mga mata ay may halong pait at isang komplikadong damdamin na hindi niya maipaliwanag. Ngayon, ang kanyang aura ay nakapanghihilakbot, kahit noong kasagsagan ng kanyang dating lakas, hindi pa siya nagkaroon ng ganitong kalupit na presensya. Malinaw na lampas na ito sa karaniwang antas ng isang banal na empress. Dati, nasa tugatog lamang siya ng Holy Dao Emperor, ngunit ngayon ay nasa antas na siya ng Holy Will Emperor, isang baitang na lang ang kulang at maaari na niyang abutin ang sukdulang realm ng Heavenly Emperor. Ang landas ng kapangyarihan ay ganito. Mga banal na hari mababa, gitna, mataas. Mga banal na emperador Holy Tibetan Emperor, Holy Dao Emperor, at Holy Will Emperor. At kung malalampasan ng Holy Will Emperor, tatahakin na ang pinakadakilang realm, Heavenly Emperor. Ang uri ng lakas na taglay ngayon ni Yao ay bihirang-bihira. Sa buong mundo ng tao, mabibilang lamang sa daliri ang maaaring makatalo sa kanya. Ang mga nasa tugatog ng Holy Will Emperor ay pawang matatandang halimaw na nagkukubli na upang tahakin ang landas patungo sa pagiging Heavenly Emperor. Ngunit ang biglaang pag-angat ni Yao ay hindi lamang dahil sa matagal na niyang paghahanda. Malaki ang naging papel ng Fairy Amethyst at ni Yehan mismo. Dahil sira ang kanyang immortal root, kailangan niyang gamitin ang Fairy Amethyst upang maibalik ang lakas. Subalit dapat ito'y gawin sa tubig ng Fairy Lake ng Yaochi upang maging ganap na dalisay. Dahil wala rito ang nasabing tubig, ginamit niya ang katawan ni Yehan bilang daluyan upang maisalin ang lakas. Sa ganitong paraan lamang niya maipapalitaw ang dalisay na enerhiya na tutulong mag-ayos ng kanyang immortal root. Ngunit ang kapalit na wala ang kanyang pagkabirhen, at nakinabang naman si Yehan. Hindi inaasahan ni Yao na sa sandali ng kanyang pagbibigay, para bang nabuksan ang lahat ng harang sa kanyang katawan. Dahil dito, naabot niya ang pinapangarap niyang realm ng Holy Will Emperor. Sa madaling salita, kahit ang ilang Heavenly Emperor ay mahihirapang talunin siya ngayon. Ito rin ay maituturing na isang uri ng double cultivation, kung saan parehong nakinabang ng malaki si Yao at si Yehan. Sa isang iglap tila natupad ang dating biro ni Yehan sa Ruin City Auction House, na gamitin si Empress Yao para sa dual cultivation. Ngayon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa.
Mahinang buntong hininga ang lumabas sa labi ni Hiyaw habang nakatayo sa tulay. Ang mga salitang ito ay tila para aliwin ang sarili, ngunit sa totoo lang, parang nililinlang niya rin ang kanyang puso. Kahit siya mismo ay hindi na sigurado kung ano nga ba talaga ang kanyang nararamdaman para kay Yehan, isang malabo at hindi maipaliwanag na damdamin. Sigurado ka ba, Ron? Mula sa kanyang likuran, narinig niya ang matatag na tinig ni Yehan. Lumabas na ito mula sa kubo, at ngayon ay lumundag ang kanyang antas mula 5 Tribulation Supreme tungo sa nakapangangilabot na 9 Tribulation Supreme. Sa sobrang bilis at lawak ng kanyang pag-angat, halos hindi nakapanipaniwala. Kailangan na lamang niyang makatawid sa Reincarnation Tribulation upang maging tunay na 9 Tribulation Supreme. Sa palagay mo ba, may iba pang namamagitan sa atin? Malamig na tugon ni Hiyaw, sabay lingon kay Yehan na may sarkastikong ngiti. Huminga ng malalim si Yehan at sinabing, kung iyon ang iniisip mo, hindi na kita pipilitin. Hindi mo kailangang managot, at ganoon din ako. Maganda na ang resulta. Isang panaginip lang ang lahat, at pagkatapos ay maglalaho rin na parang usok. Sa sagot niyang iyon, bahagyang nanigas ang mukha ni Hiyaw, ngunit nanatili siyang kalmado at wala nang idinagdag. Halika, ngayong nabawi mo na ang iyong lakas, panahon na para harapin natin ang problema. Matapos niyang sabihin iyon, agad niyang iniwan ang mundo ng Xuanman kasama si Hiyaw. Ayaw na niyang pag-usapan pa ang tungkol sa kanila, sapagkat pareho lamang itong magdudulot ng pagkailang sa kanila. Paglabas nila sa kagubatan, biglang umalangaw-ngaw ang kulog sa bughaw na langit. Isang nakapangangilabot na puwersa ang bumagsak mula sa kalangitan, at dumapo kay Yehan. Mula sa 5 Revelations, tumalon siya diretso sa 9 Revelations Supreme. At ngayon, dumating na ang kanyang Reincarnation Tribulation. Hindi lang ito basta isa, kundi siyam na magkasabay na Tribulation. Tanging kung malalampasan niya ang walang awang dagok ng mga ito, saka lamang siya magiging tunay na 9 Tribulation Supreme. Kabanata 2479. Dumarating na ang langit na tribulation. Tumangala si Yehan sa kalangitan, at sa kailaliman ng kanyang mga mata ay kumislap ang nakakatakot na espiritu ng pakikipaglaban. Ang pangkahulyang siyam na tribulation ng kataas-taasan, ito na ang huling beses na tatanggapin niya ang pambubugbog ng langit na tribulation sa antas na ito. At sa huling pagkakataong ito, kailangan niyang magtagumpay. Hindi nagsalita si Empress Hiyaw. Wala siyang maisabi dahil ito'y sariling tribulation ni Yehan, hindi siya maaaring makialam. Kung manghihimasok siya, mas lalo lamang lalakas at titindi ang galit ng tribulation. Ngunit sa oras na lumitaw sina Yehan sa kagubatan, daan-daang milya ang layo, natunton agad sila ng pinuno ng Nether Demon Tribe. Akala ko magtatago pa kayo ng matagal, pero mas mabuti pala na kayo na mismo ang lumabas. Hayaan nyo, ako na ang maghahatid sa inyo sa impyerno. May kasamang halakhak at puot ang mukha ng pinuno ng Nether Demon Tribe. Sa isang iglap, naganyo siyang nakakatakot na demonyong hangin at lumipad patungo kina Yehan. Samantala, naramdaman din ni Yecheni ang presensya ni Yehan at agad siyang nagtungo roon. Ang pinuno ng baliw na halimaw, Mad Demon Tribe, ay nakatakas mula sa laban nila, ngunit matapos iyon ay hindi niya matunten ang lokasyon ni Yehan at Hiyaw dahil pumasok sila sa mundo ng Xuanman. Sila na mismo ang nagdala ng gulo. Bulong ni Yehan, habang daman niya ang nakakatakot na pagdating ng kalaban. Iwan mo sa akin ang problema. Ikaw, harapin mo ang iyong sariling tribulation, malamig na sabi ni Empress Hiyaw. Mula sa tabi ni Yehan, dahan-dahan siyang naglakad pasulong at humarap sa darating na pinuno ng Nether Demon Tribe. Hindi tumutol si Yehan. Buo ang kanyang konsentrasyon sa tribulation ng reinkarnasyon. At ngayong nakabalik na ang lakas ni Empress Hiyaw, wala siyang agam-agam. Ang hindi alam ni Yehan, si Hiyaw ay umabot na sa antas ng Holy Will Emperor, isang puwersang higit pa sa karaniwang santo. Kahit 2 o 3 pinuno ng Demon Tribe ang sabay na humarap, kaya niya itong patayin ng harapan. Bumubuo sa kalangitan ang makapal na ulap ng tribulation. Doon, kumikislap-kislap ang mga gintong kidlat na tila kayang burahin ang buong kalangitan at kalupaan. Ang siyam na tribulation ay sabay-sabay bumagsak, isang pagsubok na hindi pa naranasan kailanman. Ngunit sa oras ding iyon, dumating ang pinuno ng Nether Demon Tribe. Pagharap niya kay Empress Hiyaw, lalo pang naging mabangis ang kanyang mukha. Haha, isang babae ang humaharang sa akin. Ano ka ba? Kalaguyo ba ng batang iyon? Sige, pagsasamahin ko na lang kayo sa impyerno para magpatuloy doon. Ngumiti ng malamig si Empress Hiyaw. Mag-isa ka lang ba? Hindi ba't masyadong malungkot kung ikaw lang ang papasok sa Huangquan?
Mas mabuti sigurong dalawa na kayo nang may kasama ka sa daan. Sa puntong iyon, biglang lumitaw mula sa pagtatago ang pinuno ng Mad Demon Tribe. Kanina pa pala siyang nagmamasid, naghihintay ng tamang oras upang patayin si Yehan. Ngayon, siguradong hindi na sila makakatakas. Galit na sigaw ng pinuno ng baliw na halimaw. Ngunit nanatiling kalmado si Yao. Sa mundong ito, may dalawang uri ng tao, ang matatalino at ang mga hanggal. Kayong dalawa, kabilang sa mga hanggal. Biglang bumuka ang kalangitan, at mula roon ay lumitaw ang isang sagradong lotus na may 9 na talulot. Ang Nine Heavens Holy Lotus ay naglabas ng nakapangangilabot na puwersa ng pagsupil na parang kayang durugan ang lahat ng nilalang at burahin ang kanilang kapangyarihan. Agad na nanigas ang katawan ng dalawang pinuno ng Demon Tribe. Kahit sila'y mga demonyong Diyos, hindi sila makagalaw, nakagapos sila sa kapangyarihan ni Yao. Ay imposible. Paano naging ganito kalakas ang babaeng ito? Nanginginig ang boses ng dalawang pinuno, ramdam ang nakakatakot na amoy ng kamatayan. Sa malamig na tinig, bumigkas si Yao. Alam niyo ba ang kabayaran ng mga hanggal? Ang kanilang buhay ay hawak ng iba. At ngayon, ako ang may hawak ng inyong kapalaran. At ako ay nagpapasya, mamatay kayo. Sa isang iglap, ibinaba ng Nine Heavens Holy Lotus ang isang napakalaking talulot. Pinalawak nito ang sarili, binalot ang dalawang pinuno, at saka sila dinurog sa loob. Sa langit at lupa, umalangaw-ngaw ang kanilang nakakapangilabot na mga sigaw. Mga sigaw ng dalawang makapangyarihang demonyong Diyos, na ngayon ay tila ordinaryong langgam lamang sa harap ng kapangyarihan ni Emperor Yao. Kabanata 2500. Ang tanawin na ito ay nakita ni Yehan habang tinatahak ang kanyang sariling tribulasyon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya akalaing napakalakas pala ni Emperor Yao, sa isang iglap lang, nagawa nitong supulan at kontrolin ang dalawang makapangyarihang pinuno ng Demon Tribe, hawak maging ang kanilang buhay at kamatayan. Napakakatakot na babae. Lihim na nanginig ang puso ni Yehan. Tumangala siya sa langit na tribulasyon na patuloy na bumabagsak mula sa kalangitan. Anong uri na ng antas ang naabot ni Yao? Sa kanyang mga kamay, ang dalawang makapangyarihang demonyo ay parang mga laruan lamang, at hindi magtatagal, sila'y ganap na mawawala. Samantala, habang nakikipaglaban si Yao sa dalawang demon god, nakalampas na si Yehan sa 3 tribulasyon. Ngunit 6 pa ang kailangan niyang tiisin. Gayunman, higit pa sa bigat ng langit na tribulasyon, ang mas malakas na panginginig sa kanyang puso ay ang takot at paghanga kay Yao. Ang kahihinatnin ng pinuno ng Dark Demon Tribe at ng Mad Demon Tribe ay malinaw na wala silang laban sa isang Holy Will Emperor. Madali lamang silang pinuksa ni Emperor Yao. Eksaktong sa sandaling iyon, dumating si Yetian at nasaksihan ang lahat. Ang makitang madali lamang niyang pinugutan ng buhay ang dalawang makapangyarihang demon god ay sapat na para ikagulat ng kahit sinong malakas na tao sa mundo, maliban sa mismong mga Heavenly Emperor. Si Yehan, na dumaraan sa tribulasyon, ay hindi rin makapaniwala. Tiyak na ngayon, ibang-iba na ang lakas ni Emperor Yao kumpara noon. Ang ganoong bagay ay imposibleng magawa kung hindi siya umabot sa napakataas na antas. Rumble. Sa pagkamatay ng dalawang demon god, buong atensyon na ni Yehan ang nakatuon sa kanyang sariling tribulasyon. Ang 9 na tribulasyon ay sunod-sunod na dumarating, hindi ito biro. Bumagsak ang ika-4 na tribulasyon mula sa kalangitan. Isang gintong kidlat na punong-puno ng puwersang wasakin ang mundo ang bumagsak. Mababa ang sigaw ni Yehan, at ang lakas sa kanyang katawan ay sumabog na parang rumaragas ang baha, sinalubong ang nakakatakot na bagyong kidlat. Sa sagupaan ng dalawang kapangyarihan, yumanig ang langit at lupa. Ang gintong kidlat ay kumalat na parang gininto ang ambon sa buong himpapawid. Ngunit matapos niyang tiisin ang tribulasyon, namutla ang kanyang mukha. 4 na tribulasyon ang nalampasan niya ng hindi sugatan, ngunit 5 pa ang naghihintay, at bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. Halika, ito na ang huling pagkakataong makakaharap kita. Nagmangning ang mga mata ni Yehan sa matinding determinasyon. Umabot na siya sa antas ng 9 Revelation Supreme. Pagkatapos nito, ang naghihintay sa kanya ay ang walang kamatayang daigdig, ang Immortal Realm. Rumble. Parang nadama ng makapangyarihang ulap ng tribulasyon ang laban ng espiritu ni Yehan. Ang mga gintong kidlat na parang galit na dragon ay mas lalo pang nagnitngit, ang ulap ay kumulo, at ang mga hangin ay umungol na parang nagagalit ang buong mundo kay Yehan. Muli, bumaba ang ika-5 tribulasyon. Ang kidlat, mas makapal pa sa katawan ni Yehan, ay bumagsak na may puwersang kayang burahin ang lahat. Durugan ka, sigaw ni Yehan.
Sa kanyang palad ay nabuo ang walang hanggang lakas, at parang dambuhalang alon, sinalubong nito ang tribulation. Sa matinding banggaan, yumanig ang paligid na para bang mawawasak ang buong espasyo. Ngunit matapos ang 5 sunod-sunod na tribulation, nanlilisik ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang maputlang mukha ay nagkulay pula dahil sa sobrang puwersa. Mula sa di kalayuan, nanatiling kalmado si Emperor Xiao. Batid niyang kaya ni Yehan. Masasaktan siya, oo, ngunit imposible itong ikamatay. Lumipas ang oras. Ang nakakatakot na ulap ng tribulation ay patuloy na bumabalot sa buong paligid, gininto ang kidlat ang pumupuno sa kalangitan. Muling nalampasan ni Yehan ang 2 pang tribulation. Ngayon, ang ika-8 tribulation ay nabubuo na. Ngunit ang kanyang katawan ay halos durog na, ang kanyang dibdib ay puno ng sugat at hiwang malalalim. Kung wala siyang kapangyarihang nagbabalik buhay, malamang ay kalahati na ng kanyang buhay ang nawala.